This song is called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Dorne. Hope you like it out. Pinapansin pag-ibig mo sa'kin, pag-ibig at biyaya mo'y di ko inangkin. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa oras na ito. Isang oras ng himala, isang oras ng biyaya, sapagkat ang pinakamahalagang biyaya ang iyong mabuting balita. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon, lahat kaming makasalanan sa online na piging na ito ng Word of God, upang mabinhian mo ang aming puso ng mensahe mula sa iyong mabuting balita. Ngunit lalapit kami muna tihingi ng kapatawaran, paglilinis, upang sa ganon, malaya, malinis namin ma-receive, makapag-connect ang spirit to spirit ng iyong mensahe.
Muli, Panginoon, ang iyong abang lingkod ay kababaang loob na lumalapit sa iyong presensya. Linisin mo ang aking puso, patawarin sa aking mga pagkukulang at kasalanan. Bigyan mo ako muli ng karunungan at kababaan ng loob. Just use me, my voice, as an instrument of your prophetic voice, my Lord. Ikaw ang gusto kong maitaas sa Facebook Live na ito. At gayon din, Lord, ang dalangin ko na kami bigyan mo ng karunungan, kababaan ng loob, na matanggap ang aming mga pagkakamit kasalanan, na ano man ang tamaan sa amin sa mensahe mo, Panginoon, magpasalamat kami, O Lord, upang ito, salita mo, hindi lamang information, kundi maging transformation, pagbabago namin sa iyo, Panginoon. Ipagkaloob mo ang iyong mensahe tungkol sa gospel na ang pagbabagong anyo ng Panginoong Jesus, upang sa ganun mabago din kami sa iyong harapan, sa ikabubuti namin sa iyong harapan. Yes, Lord, dalangin ko din ang makakarinig ng Sunday Gospel, Panginoon. Touch them, O Lord. Give them the wisdom, the humility, na makita na ang biyaya mula sa iyong mabuting balita ang pinakamahalaga na dapat naming nare-receive every day as our spiritual food. Tunay nga, Panginoon, na hindi lang kami dapat mabuhay sa mga material na bagay, kundi higit sa lahat sa iyong mga salita na nagmumula sa ating Ama. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sa Facebook Live na ito. Patuloy mong puspusin ang bawat isa. At ano mo maging hadlang, kapaguran, problema, Jesus na yung kinakasaot ko po, at mag-focus lang kami sa iyong mensahe. Walang matalino, walang mayaman, lahat kami makasalanan na naririto upang lumapit sa iyo, sapagkat kilala mo kami, ang niloloob na aming puso, ang aming buhay. Ngunit nandito kami para sundin ang iyong kalooban at maibahagi sa iba ang iyong pag-ibig. Come, Holy Spirit, we pray, and come, Holy Spirit, with your strength and your power. Lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagbagong anyo si Jesus. Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagdingning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng 3 alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isang inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito ay may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, pakinggan niyo siya.
pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. Muli, sa inyo ang kapayapaan ng Diyos. Welcome po sa Word of God Daily Gospel, Monday to Saturday, 8 o'clock ng gabi, at pag Sunday, 3 o'clock ng hapon. Ako po si Sister Angelica Adorde from Bulacan, at isa po akong Katoliko, proud Catholic. Amen. And of course, magtataka kayo bakit Sunday Gospel, kasi di po tayo nakapag-gospel kagahapon. So, ngayon po ay bibigyan natin ng pagninilay sa tulong ng Panginoon ang pagbasa mula kay San Marcos, chapter 9 verses 2 to 10. Ito'y tungkol po sa nagbagong anyo si Jesus. Amen. So, kung bibigyan po natin ng parang picture sa ating isipan, ang mabuting balita kahapon, Sunday Gospel, ay pinapakita rito na kasama ng Panginoong Jesus sina Pedro, Santiago at Juan. Hindi ba? Magkakasama sila. Nagkaroon ng transfiguration o nagbagong anyo si Jesus. Ano itsura ng kanyang transfiguration? Nagningning ang kanyang kasuotan, naging very white na puting-puti, no? At talaga namang nagningning ang Panginoong Jesus. At habang nagningning ang Panginoong Jesus, nakita pa ng kanyang mga alagad na kasama niya si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa Panginoon. Amen? Ngayon, kinausap ngayon ni Pedro ang Panginoon. Sabi niya, Guro, magtatayo po kami ng 3 kubol. Isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Kahit na medyo hindi alam ni Pedro yung sinasabi niya, kasi nagulat siya eh. Hindi mo bigla mong makita yung mga namatay na Moises, Elias, kausap ng Panginoon Jesus. Di po ba? At pagkatapos nawala. Bumalik sa dati. Nawala yung Elias, nawala yung Moises. Ang Panginoong Jesus na lang nakikita nila. And from then, nakita ng mga alagad yung ganong pagbabagong anyo ng Panginoong Jesus. Amen. So, meron po yung mensahe na spiritual sa ating buhay. Alam naman po natin na si Moises talagang ginamit ng Diyos, no? Bilang sa kanyang pagpapahayag ng kanyang mabuting balita. Na si Moises, siya yung nagre-represent sa law o sa mga batas, no? Alam naman, may mga batas sa ginawa yan eh. Na talagang siya yung gumabay, no? And of course, si Elias naman, nagre-represent siya ng mga prophet o yung mga propeta. Alam natin na si Elias ay isa sa mga propeta na ginamit din ng Diyos, no? Ipahayag, ipakilala ang Ama sa tao na magbalik loob, ibigin ng Diyos, magsisi sa mga kasalanan. Amen. So, sa buhay po natin, no, may mga bagay na nangyayari na dapat na rin tayo magbagong anyo. Maging puting-puti, nagniningning, kamukha ng Panginoong Jesus. Kasi, itong panahon ng Kwaresma, ito na yung panahon ng pagbabalik loob sa Panginoon. Pagbabago na ating anyo. Ano ba yung babaguhin natin? Itsura ba natin? The way na manamit tayo? The way na hindi. Ang pagbabagong anyo ng gusto ng Panginoon, yung ating inner self. Yung ating ugali. Yung ating character. Na maging puti-puti na. Ibig sabihin nun, maging malinis. Kasi ang ating pagkatao ay puno ng karumihan, kasalanan. So, kailangan tayong magbagong anyo. Sapagkat ang ating Diyos ay isang perpektong Diyos. Kaya ba? Kailangan maging, sabi nga magpakabanal kayo, sabi ng Panginoong Jesus. Although we cannot be perfect, pero dapat nandun yung focus natin na tularan natin, maging Christ-like tayo. Amen? Kasi, kung di natin gagawin yun,
Hindi tayo magniningning. Actually, hindi naman talaga tayo dapat yung magningning. Ibig sabihin, kapag tayo nagbabalik loob sa Diyos, yung Diyos ang makita sa atin, yung kaningningan ng Diyos. Yung bang pag gumagawa ka ng kabutihan, hindi yung nakikita yung ikaw. Yung nag-glorify mo yung Diyos. Yun yung ibig sabihin ng nagniningning. Magningning ang kabutihan, ang kapurihan ng Diyos sa atin. Amen. Mahirap naman kasi yung gumagawa ka ng kabutihan pero parang gusto mo lang ikaw purihin ng tao, ikaw yung bida. Ay, hindi po dapat ganoon. Amen. Sa bawat ginagawa natin, dapat lagi si God ang nagniningning. Yung bang pag nakita niya, ay mabuti siyang tao, tumutulong siya sa kapwa niya, ang nakikita, ang pinasasalamatan ang Diyos. Kaya kapag may pumupuri sa inyo na, uy, ang bait-bait mo naman brother, bait-bait mo naman sister, ay isagot nyo, sa Diyos ang pupuri. Di ba? Purihin ng Diyos. Kasi tayo nagiging mabuti lang namang tao dahil gano'n dati ng Panginoon. Amen? Kasi kung wala ang Panginoon sa atin, hindi tayo pwedeng maging mabuti. Kasi meron tayong human will na sinusunod natin. Amen? So, itong mga karakter na nagpakita, nakausap si Jesus, na si Moises, na si Elias, talagang masasabi nating mga ano talaga to, no? Mga solid na tagasunod to ng Ama sa langit. Amen. Ano gusto mo, mensahe ng Lord sa atin? Kailangan maging solid din tayo. Maging solid din tayo. Yung mga ninuno natin, napatay na, maalala natin yung mga kabutihang itinanim sa ating puso. Yung mga magulang natin na nagtanim sa atin ng magagandang aral, turo sa Diyos. Pinalaki tayo sa turo sa Diyos. Kailangan, kahit wala na sila, nandito pa rin yan. At kung tayo ay nakakilala na sa Panginoon, patuloy tayong magningning. Para yung magiging anak natin, magiging apo natin sa apo-apo-apo, kahit wala na tayo sa mundo, nagniningning yung aral na itinanim natin sa kanilang puso. Pagniningning, diba? Yung bituin, nagniningning sa langit, sa kadiliman. Madilim yung langit, nakikita mo yung bituin, nagkikislapan. Yun, ganun tayo gustong makita ng Panginoon. Na meron tayong silbi sa mundo bilang nilikha niya. Hindi yung madilim na nga yung langit, madilim pa yung bituin natin. Nagtatago, diba? Nagtatago ang bituin. Amen. Ang kabutihan ng Panginoon dapat lagi ang kumikislap sa paningin ng ating kapwa. Panahon ng pagbabagong anyo. Di po ba? Ayaw ni Lord ng plastic. Yan ang madalas niyang sabihin sa mga Pariseo, mga dalubhasa sa kautusan. Mga mapag-imbabaw kayo. Kunyari, nagniningning kayo na parang bituin na mabuti kayo kasi nakapag-aral kayo ng kasulatan, sinusunod yung mga batas ni Moises. Pero mga plastic kayo, mapagpaimbabaw kayo. Sinusunod nyo lang yung kautusan ni Moises na maghugas ng kamay, bago kumain, wag magtatrabaho during Sabbath day. Hindi ba? Puro pang ano lang, outer, panglabas lang eh. Yung pagniningning nila. Pero sa kanilang kalooban, madilim. Diba? Hindi na makita ang Diyos. Ang Diyos. Kaya dapat sa buhay natin ngayon, nagbabagong anyo tayo. Kamukha ng Panginoong Jesus. Nagniningning siya. Nag-glorify siya. Hindi naman natin kinakailangan na maging artista. Parang si Sharon Cuneta na bituing walang ningning. Diba? Ang gusto ng Panginoon, kahit hindi ka artista, di ka kilala sa mundo, sa kasimpleng tao, pero nagniningning ang iyong buhay sa harapan ng Panginoon. Ang Panginoon naman dapat tayo mag-perform eh. Siya yung dapat audience natin sa pagniningning natin. Hindi yung nagpapakitang gilas ka lang, gumagawa ka na ng kabutihan sa kapwa mo kasi may inaasahan kang gante. Amen. Hindi ganun. Tayo, hindi lang maituturing sa isang bituin na dapat nagniningning. Para tayo mga kandila. Mga kandila. Na kailangan, pag naapoyan na, patuloy na lumalagablab. Lalo na sa mag-asawa, parang kandila yan eh. Minsan yung asawa mo, yung kandila niya, nauupos. Humihina yung
apoy. So, kung ikaw ay nag-aalab na kandila sa pananampalataya at pag-ibig sa Diyos, ikaw yung magbibigay sa kanya ng ilaw. Yeah. Nag-iilawan kayong dalawa. Kaya nga sa isang pamilya, importante sa mag-asawa na si Kristo ang kanilang ilaw. Kasi di ba si Kristo naman talaga yung ilaw? Amen. Na bawat isa sa atin, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na mag-perform sa stage ng pananampalataya. Na habang panay ang gawa mo ng kabutihan, tumutulong sa kapwa mo, nagpapatawad ka sa kapwa mo, hindi ka humahatol sa kapwa mo, nagniningning si Kristo sa atin. Kasi si Kristo nasa langit na yan eh. Kaya tayo mga nandito sa tao na buhay pa, iniilawan tayo ni Kristo. At yung ilaw, pananampalataya at pag-ibig na nakuha natin sa Panginoon na nasa atin ngayon, dapat nakikita yun ng kapwa. Para nahahawa sila. Para nagagawa nila, napapatunayan na nila na, ay, nakagawa ko ng kabutihan kasi ang bituin ng Diyos nasa akin. Di ba? Yung sinilang ang Panginoong Hesus, sino ba ang naggabay sa mga tatlong hari? Excuse me po. Di ba ang bituin, ang tala? Yung tala, yung liwanag ng tala, yun ang sinundan ng mga hari para makita nila kinalalagyan ng Panginoong Hesus sa sanggol sa sabsaban. Ganon din tayo. Ang tunay na liwanag, nasa Diyos. Kapag wala ka sa Diyos, ang makikita mong liwanag sa mundo. Liwanag ng kasalanan. Siyempre, ang diablo, hindi naman magpapakita niya ng pangit eh. Pupunta yan sa form na maakit ang ating mga tawag sa laman, yung ating mga kahinaan, galit, inggit, mga katakawan sa mga pagkain walang kwenta, yung sa kasikatan, kasikatan, pride. Hindi ba? Ipapakita lang ng diablo yung kunyari nagniningning maganda sa buhay mo. Pero behind that, patibong lang yun. Para tayo matukso at mahulog sa kasalanan. Napakaliwanag ng daigdig. Maraming nakakaakit, nakakapukaw, para tayo matukso. Ganyan naman ginawa ng diablo sa ating unang mga magulang, si Eva at si Adan. Ano bang ningning ang ibinigay niya sa pagtukso kay Eva? Di ba yung pagkaing bunga, na sabi niya, sige, masarap yan, kainin mo yan. Pag kinain mo yan, magiging katulad ka ng Diyos. Yun ang ningning. Ipinakita niya kay Eva. Nasilaw si Eva. Ganun ba? Magiging kamukha ko ng Diyos. Di kinain niya. Nahulog sa kasalanan. Kaya yung mga kasalanan ginagawa natin yan, mga liwanag yan mula sa diablo na inaakit tayo. Parang gamo-gamo. Ang gamo-gamo, no? Doon sa kwento na Jose Rizal, habang siya nagsusulat, hindi ba meron siyang gasera, may apoy, at yung mga gamo-gamo, attracted yan sa liwanag Subukan mo yung bahay mo, bukas yung ilaw mo, bumbilya, at may gamo-gamo sa labas. Pupunta yan sa bahay mo. Pupunta yan sa liwanag. Kasi attracted sila sa liwanag. Pero hindi nila alam, paglapit nila sa liwanag, mamamatay sila. Observe that, no? Ganon din tayo. Kung ano yung kasalanan ginagawa natin ngayon, yun ang maliwanag na nagpapasarap sa katawang lupa natin. Kasi tayo bilang mga tao, ang gusto natin masarap, madali, maligaya. Kasi physical yan Pero ang Diyos hindi. More of a spiritual connection ang gusto ng Panginoon. Amen. Sinisilaw tayo ng demonyo sa liwanag na mai-offer ng mundo para magdilim yung katotohanan na sa Diyos ang totoong liwanag na nanggagaling. Gusto ng Diyos gusto ng demonyo magbagong anyo-tanyo tayo in a form ng demonyo din. Ugaling demonyo. Ganon, di ba? At hindi naman nalilihim sa Diyos yan. Pero kung ang Panginoong Hesus, di ba, ipinakita niya yung kanyang kaningningan kasama ang mga taong talagang si Elias, si Moises na talagang, di ba, very faithful kay God. Kaya din natin yun. Kaya din natin yun. Basta kasama natin ang Diyos. Amen.
Of course, hindi naman talaga nakakapagtaka na kapag nagbalik loob ka sa Diyos, nataligaw mo na lahat yung kasalanan mo. It takes process. But the only susi dyan yung pagsunod at yung kababaan ng loob. Mahirap magningning sa harap ng Panginoon pag mayabang ka. Pag wala kang humility, yung bang tinitingnan mo yung sarili mo na, ay, nagawa ko ng pagtulong sa kapwa ko kasi matalino ako, mayaman ako. Hindi. Dapat si Lord lagi. Kasi wala man tayong pag-aari sa mundong ito, lahat hinihiram natin. Diba? Yun ang minsan nakakalimutan nating tao. Akala natin pag may pera tayo, meron tayong pwesto sa lipunan, sikat tayong tao, para bang hawak natin ang liwanag. At kung gusto natin dalhin yung liwanag sa kanan, gagawin natin sa kaliwa. Hindi. Ang liwanag na namumula sa Diyos, kung nasaan ng Diyos, doon ang liwanag. Yun ang patungo sa langit. Aanuhin mo yung liwanag ng mundo na ibibigay sa iyo ang kasiyahan. Diba sabi nga, anuhin mo, mapasayo ang lahat sa mundo kung kapalit naman ay kaluluwa mo. Amen. Kaya kung ano yung nakakasilaw sa atin, yung ibang alam mo yung silaw, yung ibang silaw na kasalanan na nabubulag tayo spiritually na hindi natin makita yung katotohanan doon. Kasi nga very attracted tayo doon. Doon tayo nakafocus, bulag na bulag tayo sa kasalanan na yun. Kaya kailangan natin nakapuspusan at kaningningan ng Diyos para maisaray ang liwanag sa mundo na nagdadala sa atin sa kasalanan at ma-open yung liwanag ng salita ng Panginoon. At ang pakikinig sa salita ng Diyos, liwanag yan, nabibigyan ng linaw yung isip natin. Na ay ganun pala no, narinig ko sa gospel na huwag humatol sa kapwa, na ibigin ng kaaway. Yun ang totoong liwanag. Hindi ka mukha dito sa mundo pag inaway ka, gagantihan mo, reresbakan mo, magtatanim ka ng galit. Diba? Masarap kasi yung pag ginawan ka ng masama, makaganti ka. Parang, di ba, nakakaano naman, nakaganti ako sa wakas. Hindi. Yun ang peking liwanag. Yung bang tipong, pwede ka namang makinig ng gospel everyday kahit sa pamamagitan ng online, bubulagin ka ng dyablo. Huwag dyan ang liwanag mo. Ito yung liwanag mo. Manood ka sa YouTube. Manood ka ng mga porn site. Manood ka ng mga chismis. Sayang naman ang oras, diba? Time is gold. Bakit natin hahayaang lumipas ang bawat araw na hindi tayo nakakarinig ng liwanag mula sa salita ng Panginoon? May espiritu tayo. Hindi lang tayo katawang lupa. May kaluluwa tayo, may espiritu. What about our spirit? Baka tayo yung tinatawag sa Biblia na buhay pisikal pero patay espiritual. Amen. Kaya kailangan nating mag-umpisa na. Everyday dapat nakakarinig ako ng mabuting balita kasi yan ang liwanag ng buhay ko. Sa dami ba naman ng problema sa mundo, diba? Manood ka lang ng news, bad news. Manood ka sa YouTube, bad news. Tumaas ang ganito, may pinatay ang ganito, may gera sa ganitong bansa. But when you're hearing the word of God, it gives us light. Liwanag ng pag-asa. Ay, may pag-asa pa pala. Kahit pala may sakit ako ngayon, may pag-asa pala. Because nakikita natin yung liwanag mula sa Diyos. Amen. But of course, di naman papayag ang dyablo na makita mo ang liwanag sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Kaya gagawa siya ng ibang klaseng liwanag na kunyari galing sa Diyos, pero behind that liwanag, kadiliman pala, dadalhin pala tayo sa impyerno. Amen. Nagbagong anyo si Jesus. Nagawa ni Panginoon, gagawa din natin. Alam mo, napakabuti ng Diyos, no? Minmo ha? Si Lucifer, siya yung anghel na napakaganda na nilikha ng Diyos. Pero nasilaw siya sa sarili niyang liwanag. Masyado siyang naganda sa sarili niya hanggang sa dumating ang time na gusto ko na rin parang Diyos. Diba? Minsan nakakasilaw yung liwanag pag nandun ka na sa top, sa taas na taas. Parang gusto mo, ikaw na lang ang manatili sa taas. Wala namang taong nananatili sa taas eh. Kasi may bumababa. Ikaw yung cellphone nga, araw-araw nagkakaroon ng bagong model eh. Tao pa kaya? Diba? Yan naman may mga taong sikat na sikat, nasa kanila ang liwanag, nasa kanila ang limelight, ang spotlight. Pero may mga sikat pa rin nagpapakamatay. Ano ibig sabihin nun?
Wala doon sa liwanag sa spotlight sa taas ang tunay na liwanag na magbibigay sa atin ng pag-asa at kaligtasan at langit. Kundi nasa puso natin kung paano natin nakakita ang Panginoon. Kasi bubulagin talaga tayo ng ating mga kahinaan. Bubulagin talaga tayo ng ating mga paggamit ng ating mga free will, human will. Pero habang ginagawa natin ang God's will, unti-unti natin nakikita yung liwanag, no? Nakikita natin yung mga karumihan natin, mga kasalanan natin na, ay, marumi pala ako sa ganitong aspeto ng aking pagkatao. Maramot pala ako sa kapwa ko. Inggitero pala ako. Chismosa pala ako. Ang dami ko palang masamang ugali. Hindi ba? Nakikita natin yung sarili nating karumihan. Pero kung hindi na tayo magpupunta sa Diyos, lalapit sa Diyos, wala. Yung liwanag minsan nakikita natin sa kapwa natin, yung karumihan nila. Diba? Kaya hinahatulan natin sila. Diba? Yung Monday Gospel nga lang kanina eh. Diba? Paghatol sa kapwa. Oh. Diba? Yung nafo-focus tayo dun. Kapag meron tayong problema at wala tayong liwanag mula sa Diyos, nakafocus tayo sa problema, hindi sa Diyos. Ang katotohanan ng buhay ay ang Diyos talaga ang nagbibigay ng positive thinking sa atin. Lumiliwanag yung ating pag-iisip. Di ba? Pero kung wala ang Diyos sa atin, mahirap pakita ang totoong liwanag. Dahil ang nagahari sa mundo ngayon ay si Satanas. Kaya ang ilaw, di ba sabi nga si Kristo ang ilaw, si Kristo ang asin, dapat magningning sa buhay natin. Na asamin natin na lahat ng ginagawa natin, no, nagniningning si Kristo. Kaya nasa opisina ka, kaya may business ka, kaya nagluluto ka, naglalaba ka, yung kaningningan ni Kristo ang makita sa atin. Kasi ma-inspire natin ang ibang tao. Amen. To glorify God. Kaya hindi pa huli, no? Pwede pa tayo magbagong anyo in a form of what is Jesus. Kung ano siya, kung anong character niya. At magagawa lang natin yon kung tayo may pagsunod at kababaang loob. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa akin na magbagong anyo kami sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa iyo, Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Papasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami painturo sa tukso at tadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Muli, maraming salamat sa Panginoon sa pagpapaalala sa atin na kailangan na natin magbagong anyo na maging mabuting tao sa tulong ng Panginoon para patuloy tayong magningning. Hindi pala tayo tuloy magningning. Ang Diyos ang makita sa atin na nagniningning sa pagbabagong anyo natin para sa kapurihan ng Panginoon. So kung hindi nyo po naumpisahan ang Sunday Gospel, pwede po kayo balik sa aking timeline o sa YouTube channel ko. Type nyo lang po yung Angelica Duarte. Pa-subscribe na lang po. And ang Word of God ay Monday to Saturday, 8 o'clock ng gabi at pag Sunday, alas 3 ng hapon. Meron din po tayong mga guest preacher. Ang natitira na lang for the month of February, si Brother Francis Irino. Sa February 29 siya, Thursday Gospel. Bukas po, kung lolobin ng Diyos, February 27 at saka 28, ako po ang magbibigay ng reflection pag wala po tayong guest preacher. Amen? So, naiiba din yung oras, depende sa availability ng ma-invite nating guest preacher. Amen? So, muli, maraming po salamat. Huwag po natin kalimutang magdasal. Hingin ang liwanag ng Diyos araw-araw, hingin ng tawad para magising tayo muli sa panibagong bukas. Purihin ang Panginoon.